Alam niyo ba na ang aso ay nagmula sa dating kinatatakutang predator o mandaraget? Tara, alamin natin. Ito ay isang dokumentaryo tungkol kung paano ang mga sinaunang lobo ay naging isa sa pinakamamahal nating kaibigan, ang aso. Ngayon, ang mga aso ay parte na ng ating tahanan. Sila ay parte na ng ating pamilya. Sila ay kaagapay, tagabantay, at kaibigan. Pero humigit kumulang 30,000 taon na ang nakalipas, sila ay mababangis at isa sa pinakinatakutang hayop noon. Sa nagyayelong kagubatan ng Upper Paleolithic, mahigit 30,000 taon na ang nakalipas, ang mga tao ay namumuhay sa maliliit na pangkat. Namumuhay sila noon sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap. Araw-araw ang pakikibaka para sa pagkain. Sinusundan nila ang malalaking kawan ng bison, elk at reindeer na tumatawid sa malalawak na lambak, mga ilog at nagyayelong mga kapatagan. Bitbit lamang ang kanilang kasangkapan, kakayanan, talino at isa't isa. Isa sa mga pangunahing gamit nila para sa pangangaso ay ang sibat na may batong talim. Kasama na rin ang mga iilang patibong. Nangangaso din noon ang mga tao na mga mammoth at mga woolly rhinoceros. Isang mapanganib na pangangaso na nangangailangan ng kooperasyon at maingat na pagpaplano. Ang mga tao din noon ay nangangalap ng iba't ibang uri ng ugat, mani at mga berries para sa kanilang pagkain. At kung sila ay sa mga baybayin, lawa at ilog, sila ay nangingisda gamit ang pinatulis ng buto para gamiting spearhead at fish hook. Gumagamit din sila ng mga patibong at mga simpleng lambat. Ang kanilang mga tahanan noon ay gawa sa kahoy, mga buto, at balat ng mga hayop na nagsisilbing kanlunan nila laban sa matinding lamig. Sa mga lugar naman na sagana sa mammoth, ginagamit nila ang malalaking buto nito bilang balangkas at tinatakpan ito ng balat upang makabuo ng mas matibay na silungan. At higit sa lahat, ang pinakaimportanteng kaagapay ng tao sa malupit at nagyayelong kapaligiran noon ay ang apoy. Pagsapit ng gabi, nagtitipon ng mga tao sa paligid ng apoy at dito nila niluluto ang pagkain galing sa pangangaso, tulad ng mga karne, mga isda, pati na din ng mga buto para makuha ang laman at katas ng bone marrow. Sa paligid ng apoy din sila kumakain at nagkwekwentuhan. Ang apoy ay nagbigay sa tao ng liwanag, ng init para sa pagluluto, at init na din para labanan ng matinding lamig ng kapaligiran. At higit pa riyan, naging sentro ito ng isang gawain na naglapit sa mga tao, ang pagsasalo ng pagkain, ang pagkwekwentuhan, at ang pagiging magkasama at magkaisa bilang grupo. Pero nagdulot din ito ng mga bagay na hindi napansin ng tao, ang amoy ng nilulutong pagkain at ang mga tira-tira. Isang bakas na sa kalaunan ay magbubukas ng hindi inaasahang kabanata sa kasaysayan ng tao at aso. Sa paligid ay hindi nag-iisa ang mga tao. Habang lumalagaan na pangamoy ng nilulutong pagkain sa hangin, may mga sensitibong ilong na nakaamoy nito. Sa labas ng sinag ng apoy, may mga nilalang na naengganyo. At ito ay ang mga lobo. Sila ay nagmamasid mula sa dilim. Inuudyok ng gutom at kuryosidad. Tahimik silang nakatago, pinagmamasdan ng apoy at ang mga taong nakapaligid dito. Ang mga lobo, tulad ng tao, ay likas na social. Nabubuhay sila sa mahigpit na ugnayan ng kanilang mga pangkat, nagtatanggol ng kanilang teritoryo at nangangaso na magkakasama. Ang kooperasyon ang pundasyon ng kanilang pamumuhay. Sa kanilang pangangaso, sila ay may pamamaraan. Bawat kilos nila ay may ritmo, na tila sila ay isang unit na kumikilos. Sila ay nag-uugnayan na nagkakaintindihan. Ang tawag dito ay cooperative hunting, isang pamamaraan ng pangangaso na nakasalalay sa pagtutulungan, tiyaga at matinding koordinasyon. At higit sa lahat, kagaya ng tao, natututo ang mga lobo sa kanilang mga karanasan at may aral na paulit-ulit nilang natanto. Kung saan may tao, ay may pagkain. Ayon kina Raymond at Lorna Coppinger, mga kilalang ethologists at mayakda ng aklat, Dogs, A New Understanding of Canine Origin, Behavior, and Evolution, ang unang ugnayan ng tao at aso ay hindi nagumpisa sa isang sapilitang pag-tame o pagbihag ng mga lobo. Sa halip, nagsimula ito sa mas simpleng paraan, ang opportunistic scavenging. Kapag wala na ang mga tao, tulad na sila ay nagpapahinga na sa kanilang silungan o tuluyan ng umalis sa kanilang kampo, saka ang mga lobo ay pakubling nagsisalabasan mula sa dilim at sinisimot ang mga tira-tirang pagkain
na naiwan sa kampo. Sa ganitong pangangalap ng pagkain, mas kaunting panganib at pagod lamang ang dala nito para sa mga lobo. Kumpara sa karaniwang pangangaso, walang delikadong habulan at walang pangangamba ng pagkasugat. Isang magandang pagkakataon ito para sa mga lobo. Ito ay mas madaling mapagkukunan ng pagkain. At sa kalaunan, natutunan ng iilang lobo ang ritmo ng buhay ng tao. Nabatid nila kung kailan aalis ang mga tao at kung kailan ligtas nang lumapit sa kampo, at kaya sila'y bumalik ng paulit-ulit hanggang sa hindi nila namamalayang nagsimula na pala ang kanilang domestikasyon. Ngunit ang mga lobo sa kanilang tunay na kalikasan ay hindi kadalasang mga scavenger lamang. Sila ay mga bihasa at organisadong mga ngaso. Sa kanilang lakas at talino, kaya nilang pabagsakin ang mga usa, bison at mga mamot, at sa iilang pagkakataon, maaari rin silang maging banta sa tao. Kaya ang simpleng presensya ng isang lobo sa paligid ng kampo ay sapat na upang magdulot ng pangangamba sa tao. At isang gabing malamig, may nangyaring kakaiba, isang tagpong magbabago ng kasaysayan. Habang ang mga tao ay nag-uusap sa paligid ng apoy matapos kainin ang kanilang nahuli, biglang may kumaluskos sa dilim. Ang mga tao ay naging alerto. Sa labas ng liwanag ng apoy, isang pares ng mga mata ang lumitaw. Isang lobo. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sibat at nakapresto na handang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagulat sila ng lobong ito ay hindi nagtangkang umatake. Ito'y nakatayo lamang, pagod, tahimik at naghihintay. Malamang na sinundan nito ang mga tao sa loob na ng maraming araw. Karamihan ng mga lobo ay lumalapit lamang kapag wala ng mga tao sa kampo. Ngunit ang isang bukod tanging lobo na ito ay naglakas loob na lumapit. At maya-maya, isang matandang parte ng pangkat ang kumuha ng buto na may natira pang karne at inihagis ito para sa lobo. Napaatras dito ang lobo, tumigil saglit, dahan-dahan itong lumapit, ikinuha ang buto, umatras at umupo. Hindi ito tumakbo at nagpatuloy lang sa pagkain at nanatili. Natahimik ang lahat sa pangyayari at napahanga. Sa tila isang simpleng sandali na ito, dito pala magsisimula ang isang kakaibang relasyon. Mula sa gabing yon, nagsimulang bumalik ang mga lobo at ang mga tao sa kalaunan ay natutong tanggapin ang kanilang presensya. Hindi bilang mandaragit, hindi bilang prey, kundi bilang mga hayop na unting-unting nagiging parte na ng pamumuhay ng tao. Ang mga lobo na pumili ng ganitong pamumuhay ay unti-unting nagbago. Nagpakita ang mga ito ng malinaw na kaibahan sa anyo at pag-uugali kumpara sa kanilang ligaw o wild na kamag-anak. Ang mga lobo na ito ay naging mas maamo at mas matiwala sa tao. At dito nagsimula ang proseso na tinatawag na self-domestication, isang pagbabagong kusang naganap. Ang mga kalmado at hindi agresibong lobo ay nanatili sa paligid ng kampo at natutong umangkop sa presensya ng tao. Dahil dito, naging mas ligtas ang kanilang pamumuhay, humaba ang kanilang lifespan, at mas marami silang naitaguyod at napalaking mga tuta. Pagdaan ng mga henerasyon, ang mga katangian, tulad ng pagiging mas maamo, mas mausisa, at mas sanay sa presensya ng tao, ay dahan-dahang naipasa sa kanilang lahi. Hanggang sa unti-unti, ang lahi at katangian nila ay naging hindi na lubos na lobo at species na may dalang bagong katangian at tinatawag ng mga siyensya na proto-dogs. Ayon sa archaeologist na si Pat Shipman, isang kilalang manunulat at profesor na matagal nang nag-aaral ng ugnayan ng tao at hayop, sa kanyang aklat na Our Oldest Companions, ipinaliwanag niya na ang mga proto-dogs ay ang mga unang henerasyon ng lobo na nagsimulang maghiwalay sa kanilang mga ligaw na kauri. Hindi pa sila ganap na aso, ngunit hindi na rin sila purong lobo. Sila ay mas maamo at mas madaling makisalamuha sa tao, kaya mas nakayanan nilang manatili sa paligid ng kampo ng mga tao. Dito nagsimula ang mutual na pakinabang ng tao at aso sa isa't isa. Habang nakikinabang ang mga aso sa tiratirang pagkain, nagbigay din sila ng mahalagang serbisyo sa tao. At ito, ang proteksyon. Kapag may panganib na napapadpad malapit sa kampo, ang mga proto-dogs ang unang nakakaramdam. Sa isang bigla, nagiging alerto sila sa kakaibang ingay o galaw.
At kasunod nito, malakas na tahol na agad nagbababala sa tao. Para sa mga tao, ang mga hudyat na ito ay higit pa sa simpleng babala. Ito ay nagbigay oras sa kanila upang makapaghanda at upang maging alerto sa mga paparating na panganib. At sa karamihan ng pagkakataon, sapat na mismo ang tahol upang takutin at patrasin ang mga banta bago pa man umabot sa anumang direktang sagupaan sa kampo. Sa panahon ng Ice Age, sapat na ang isang maling gabi para mailagay sa panganib ang buong pangkat. Kaya't ang pagkakaroon ng dagdag na mata at tainga ay napakahalagang tulong sa tao. Ito ay nagbigay daan sa dagdag na kaligtasan sa tao noong unang panahon. Noon, tanging apoy lamang ang panlaban natin sa dilim. Bawat kaluskos ng gabi ay maaaring may dalang panganib. At isang gabing malamig, may nangyaring hindi inaasahan. Isang cave lion ang dahan-dahang lumapit sa kampo. Nakatutok ang mga mata sa maliliit na mga tuta. Sa gilid ng liwanag, humakbang ang isang inang proto-dog. Tumahol siya, umatungal, at buong tapang na sumugod. Nagpang-abot sila ng dambuhalang cave lion. Kalaunan, sa kaluskos at ingay, nagising at napaalerto ang mga tao. Nagsitakbuhan sila, hawak ang sibat at apoy. At sa harap ng kanilang presensya, umurong at umatras ang mabagsik na leon. Ngunit ang inang proto-dog ay hindi na nakaligtas sa engkwentro. Habang sinusuri ang paligid ng kampo, natagpuan ng isang babae galing sa pangkat ng tao ang mga tuta ng inang proto-dog. At ito ay nanginginig at umiiyak sa lamig. Sa halip na iwan, kinuha niya ang mga ito at inuwi sa kanilang kampo. Pagdating sa kampo, niyakap ng babae ang maliliit na mga tuta sa kanyang dibdib habang pinapainit sa tabi ng apoy. Unting-unting huminto ang kanilang panginginig. Nagtagpo ang mga mata ng mga tuta at ng babae. At sa sandaling iyon, nadama ng babae ang parehong damdamin at lambing na nararamdaman ng isang ina kapag yakap ang sariling anak. Sa piling niya, nakahanap ng ginhawa at kapanatagan ang mga tuta. At ayon sa modernong pananaliksik, may nangyayari sa loob ng katawan ng parehong tao at aso sa ganitong mga sandali. Kapag may pagdikit, haplos, o kahit simpleng pagtagpo ng tingin, dumadalo yung isang hormone na tinatawag na oxytocin, ang bonding hormone. Ito ang parehong hormone na nagpapalalim ng ugnayan ng mga tao, gaya ng koneksyon ng magulang sa anak o ng dalawang taong nagtitiwala sa isa't isa. Ito ay gayon din sa tao at aso. Ang simpleng palitan ng tingin o paghaplos ay sapat na upang palakasin ang kanilang bond. Isang biological na patunay na ang relasyon ng tao at aso ay nakaugat hindi lang sa kasaysayan, kundi pati sa mismong hormone na dumadaloy sa kanilang katawan. Ayon sa pag-aaral ni Domenico Tancredi at Ariel Cardinale, mga mananaliksik sa larangan ng genetika ng domestikasyon, kapag ang mga hayop ay malapit sa tao sa mga unang linggong edad nito, mas nagiging palakaibigan at komportable sila sa tao kumpara sa kanilang mga mailap na kalahi. At kapag ang ganitong katangian ay naipapasa ng paulit-ulit mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ay mas bumibilis ang proseso ng domestikasyon. Sa simula, isa sa mahalagang layunin na nadudulot ng aso sa tao ay ang dagdag na proteksyon. Sila ay nagbibigay babala kapag may paparating na panganib, tumatahol para alertuhin ang mga tao. Ngunit habang lumalalim ang ugnayan ng tao at aso, may mas mahalagang pakinabang at layunin ng mga tao na natuklasan sa piling ng aso. At ito, ang pagiging katuwang sa pangangaso. Sa isang umaga sa gitna ng panahon ng yelo, malakas ang hangin, malamig, at ang bawat akbang ay laban para sa makakain. Tahimik na naglalakad ang pangkat ng mga mangangaso. Hawak ang kanilang mga sibat at may sinusundan ng mga bakas sa nyebe. Kasama nila ang iilang aso. Ang isa ay yumuko na tila may inaamoy. Gumalaw ang mga tainga at nakatitig sa malayo na tila may hinahanap. At sa kalaunan, ito ay lumisan. Ito naman ay sinundan ng mga tao. At sa dulo, natuklasan nila ang isang kawan ng mga usa. Napahanga dito ang mga tao at nagsihiwalay at pumesto sa paligid. Ang mga aso naman ay mabilis na sumugod, hindi para atakihin ang usa, kundi para ito ay itaboy. Ginamit naman ang oportunidad ito ng mga tao upang palibutan ng isang usa na nahiwalay sa kanyang pangkat at sa kalaunan ay sibatin. Sa ilang saglit, natapos ang matagumpay na hunt. Tiyak na may pagkain na sa buong pangkat, karagdagang balat para gamitin laban sa lamig at mga buto para gawing kagamitan. At ang mga aso, meron din kani-kanilang bahagi. Ngayon, hindi na mga tira-tira, kundi isang handog at pagkikilala sa bahagi nila sa isang matagumpay na pangangaso. Sa pagiging katuwang sa pangangaso, nagbigay ang mga aso ng karagdagang kakayanan sa tao.
Sa kanilang pangamoy, kaya nilang sundan ang bakas na hindi kaya makita o maamoy ng tao. Kung ang tao ay may humigit kumulang 5 milyong scent receptors, ang aso naman ay may 200 hanggang 300 milyong scent receptors. Hindi lang yon, sa bilis at resistensya ng mga aso, kaya nitong tumakbo ng halos 50 kilometro kada oras. Bukod pa rito, may likas silang kakayanang magpatuloy sa mahahabang distansya. Dahil dito, kahit hindi sila kasing bilis ng ilang hayop na tinutugis, kaya nilang habulin at sabayan ang mga ito hanggang sa mapagod. Sa kalaunan, nagiging mas madali para sa mga ngaso na supilin ang kanilang biktima sa tulong ng aso. At ang pinakamahalaga, mula pa sa kanilang mga ninunong lobo, organisado ng estratehiya ng mga lobo sa pangangaso. Ang ganitong paraan ang pagtutulungan na may ihahambing sa estratehiya ng tao. Dahil dito, naging magkatugma ang kanilang pamamaraan. Ang ugnayang ito ang nakatulong sa mas matagumpay na pangangaso noong unang panahon. At ito ang simula ng mas mahaba pang paglalakbay ng tao kasama ang aso. Sa tulong ng aso, mas naging matapang at handa ang mga tao na tahakin ng mas malalayong lupain. Sa tuwing lilipat ang mga pangkat ng tao upang mga aso at mga lap, naroon din ang mga aso. Sumusunod sa ipak at umaalalay sa tao. Ngayon, sundan natin kung paano mas lumalim ang ugnayan ng tao at aso, kung saan ito nagsimula, paano ito kumalat sa bawat sulok ng mundo, at ang mga bakas na iniwan nila sa kasaysayan. Ayon sa mga bagong pag-aaral, nagsimula ang kwento sa malawak at nagyayalong lupain ng Siberia. Mahigit 23,000 taon na ang nakalipas. Panahon ito ang tinatawag ng Last Glacial Maximum, ang pinakamalamig na yugto ng Ice Age kung saan halos nabalot ng yelo ang buong hilagang Eurasia. Noong 2020, inilathala sa Science Magazine ang isang malakiang pag-aaral na nagsuri sa sinuunang DNA ng 27 aso mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lumitaw dito ang isang malinaw na pattern. Lahat ng modernong aso ay nagmula sa isang sinuunang linya ng Grey Wolf na dating naninirahan sa Siberia, isang populasyon ng lobo na ngayon wala na. Sa paglipas ng libu-libong taon ng pakikisalamuha sa tao, unti-unting nagbago ang mga sinuunang Grey Wolf na ito hanggang sa mabuo ang mga unang proto-dogs. Dito nagsimulang maghiwalay ang landas ng lobo at aso. Ngunit hindi pa ganap na malinaw kung saan mismo nagsimula ang domestikasyon ng aso. May teoryang nagtuturo sa silangang Asya at mayroon ding ebidensya na nanggagaling sa kanlurang Europa. Noong 2016, sina Guo Dongwang at Yapin Zhang mula sa Kunming Institute of Zoology ay nagsuri ng genome ng mga aso at lobo mula Asya, Africa at Europa. Natuklasan nila na ang mga aso mula Timog Silangang Asya ay may pinakamataas na genetic diversity. Isang palatandaang maaaring maagang nagkaroon ng ugnayan ng tao at aso sa rehiyong ito. Ayon sa kanilang modelo, mga 15,000 taon na ang nakalipas na magsimulang kumalat ang mga populasyon ng aso mula Silangang Asya patungong gitnang silangan, Africa at Europa. Sa parehong taon, ipinakita naman ng pag-aaral ni Lawrence Franz ang tinatawag na deep split sa DNA ng mga sinaunang European dogs, isang patunay ng matagal na ng pagkakahiwalay ng mga populasyon ng aso sa kontinente. Ipinahiwatig nito na maaaring nagkaroon ng isang sinaunang linya ng aso sa Europa bago pa dumating ang mga bagong populasyon mula silang Eurasia. Nakalaunan ay pumalit dito. Pagkakaiba man ang mga tsorya, malinaw sa pinakabagong ebidensya na lahat ng modernong aso ay nagugat sa isang linya ng Grey Wolf mula sa Siberia. Sa kabila ng magkakaibang simula at pagkalat, iisang kwento ang umuusbong. Saan man maglakbay ang tao, sumusunod din ang aso. Isang paglalakbay ng dalawang species na humubog ng kasaysayan. Bandang 18,000 taon na ang nakalipas, tumawid ang mga pangkat ng tao mula Siberia patungong Hilagang Amerika sa pamamagitan ng Bering Land Bridge. Kasama nila ang kanilang mga aso at kasangga sa matinding lamig ng Ice Age. Sa pagtawid na ito, dala nila hindi lang ang kanilang mga gamit, kundi pati na ang isang ugnayan na magiging mahalaga sa panibagong mundo. Sa Hilagang Arctic, natagpuan ang mga labi mula sa Sokov Island, mga 11,000 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaayos ng mga buto
at kasamang kagamitan ay malinaw na ebidensya na sila ay ginagamit sa paghila ng sled. Dito umusbong ang tradisyon ng mga sled dogs at mga linyang pinagmulan ng Greenland Dog, Siberian Husky at Alaska Malamute. Sa Mexico, may ebidensya ng Xoloitzcuintli, isang ancient Aztec dog breed, mga 3,500 na taon na ang nakalipas. Ito ay isang asong walang balahibo na ginagamit hindi lang sa pang-araw-araw na pamumuhay noon, kundi maging sa mga ritual. Sa libingan ng Aztec at Maya, natagpuan ang mga ito na inilibing kasama ng kanilang mga amo at pinaniniwalaang gabay sila ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. At sa Peru, lumitaw ang tinatawag na Chiribaya dogs, 1,100 taon na ang nakalipas. Sa kanilang mga libingan, hindi lang basta sila inilibing, kundi sinamahan ng kumot at pagkain. At isa sa mga pinakakilalang kwento ng paglalakbay ng tao ay ang Austronesian Expansion, mga 3,500 taon na ang nakalipas. Isang paglalayag na nagmula sa Taiwan, bumaba sa Pilipinas at Indonesia at tumawid hanggang sa malalayong isla ng Polynesia, Micronesia at New Zealand. Kasama sa paglalayag na ito, ang aso. Hindi bilang ordinaryong alaga, kundi bilang mahalagang bahagi na ng pamumuhay na dala sa bawat pangpang na kanilang nararating. Sa Hawaii, tinawag silang Ilyo, mga 1,000 taon na ang nakalipas, mga bantay ng tirahan at katuwang sa pangaraw-araw na gawain. Sa New Zealand, dumating ang mga Maori, ang mga unang taong nanirahan sa isla, kasama ang kanilang mga aso na tinatawag na kuri, mga 800,000 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang ginampan ng papel ng mga asong ito sa kanilang kultura. Ang balahibo nito ay ginamit para gawing kapa, tradisyonal na balabal ng mga Maori, habang ang mga buto naman ay ginawang mga kasangkapang pangmusika at palamuti. Pagsapit naman ng mga Europeo noong 1880s, nagbago ang ekolohiya ng mga isla at tuluyang nawala ang turi. Sa kasalukuyan, mga labi at artifacts na lamang ang nagpapatunay sa dating presensya at kahalagaan nito sa kasaysayan ng New Zealand. Sa mga disyerto at lambak ng gitnang silangan, bago pa man umusbong at lumawak ang agrikultura, kasama na ng tao ang aso. Sa kulturang Natufian ng Liban, mga 12,000 taon na ang nakalipas, natagpuan ng isang libingan ng babae na may tuta sa tabi. Sa Ehipto naman, mga 5,000 taon na ang nakalipas, ang mga aso ay minamamify at binibigyan ng pangalan tulad ng Brave One o Reliable at inilibing kasama ng kanilang mga amo bilang gabay sa kabilang buhay. Samantala, sa Africa at Arabia, ang mga guhit sa bato mula mga 8,000 taon na ang nakalipas ay nagpapakita ng mga asong may tali habang nangangaso. Ito ay isa sa pinakamatandang natala na leash training sa kasaysayan. At habang lumalawak ang kalakalan ng tao, lumawak din ang mundo ng aso. Mula sa karaban sa disyerto hanggang sa mga barko sa Indian Ocean, mga 1,500 taon na ang nakalipas, bantay ng kargamento, taga-usig ng daga at kasama sa paglalakbay. Sa Madagascar, dumating ang mga Austronesian voyagers, dala ang kanilang mga aso. Pag dumating din ang mga aso mula Africa sa pamamagitan ng kalakalan. Sa paghalo ng dalawang populasyong ito, nagsama ang mga aso mula Austronesia at mga aso mula Africa. Sa mga daungan naman ng India at Sri Lanka, mga 2,500 taon na ang nakalipas, nagkasama ang iba't ibang uri ng aso. Sa paglipas ng henerasyon, naging tunay na pandaigdigang hayop ang aso, kasabay ng tao sa bawat bagong pampang at kulturang kanilang nararating. Pero ano kaya ang nangyayari sa lobo habang nagiging aso sa ilalim ng domestikasyon? Kung ikukumpara natin ang aso sa lobo, malinaw ang pagkakaiba. Mas bilog ang mukha ng aso, mas maliit ang mga ngipin, madalas ay laylay ang mga tenga, at karaniwang mas maamo ang kilos. Ano nga ba ang mga dahilan sa mga pagbabagong ito? Hindi lang ito basta aksidente. Ang sanhi nito ang tinatawag na domestication syndrome, isang pattern ng mga katangian na paulit-ulit na lumilitaw kapag ang isang hayop ay nadodomestika. Makikita ito hindi lang sa mga aso, kundi pati na rin sa mga kuneho, baboy, kabayo, at maging sa ilang unggoy na pinalaki ng tao. Mas lumiliit ang bungo, mas nagiging mas baby-like ang hubog at anyo, at mas kalmado ang pag-uugali.
Bakit kaya sabay-sabay na lumilito ang mga pagbabagong ito? Ayon sa modernong agham, ang sanhi ay nasa neural crest cells, mga selula sa embryo na nakakaapekto sa pagbuo ng katangian ng aso tulad ng muka, tenga, ngipin, pigmentation, at maging mga hormone na may kinalaman sa stress. Kapag paulit-ulit na ipapasa ang katangiang pagiging kalmado at pagiging maamo sa tao, hindi lang ugali ang naapektuhan sa aso. Ito ay tila nagiging domino effect. Kasabay na binabago nito ang pisikal na anyo at mga hormones ng aso, dahilan kung bakit nagiging bilugan ang muka, lumiliit ang bungo at tumalabas ang katangian ng pagiging maamo ng aso. Kung totoo nga na ang pagiging maamo ang ugat ng domestication syndrome, paano ito napatunayan? Noong 1950, sinubukan at sinuri ng Russian scientist na si Dmitry Belyaev ang ideyang ito sa pamamagitan ng mga wild silver fox na hindi pa nadodomestika. Kada taon sa kanilang eksperimento, pinipili at pinaparami lamang nila ang mga fox na pinakakalmado sa presensya ng tao at walang ibang katangiang isinasama sa pagpipili. Pagkalipas ng ilang mga dekada, nagsimulang magbago ang mga katangian at pag-uugali ng mga fox. Nagwawagayway na ang kanilang mga buntot na sasabik sa presensya ng tao at humihiga para magpalambing. Nagkaroon din ito ng laylay na tenga, kulot na buntot at puting balahibo. Bumaba rin ang kanilang stress hormones at lumiit ang mga adrenal glands nito. Sa loob ng ilang dekada, ang dating mailap na fox ay halos naging parang aso ang pag-uugali. Ipinakita ng eksperimento na kahit ang pagiging maamo lang ang katangiang pinipili ng mga researcher, ay kusang sumabay ang mga iba pang pagbabago sa katawan at pag-uugali ng mga fox, nagpapatunay sa domestication syndrome. Kung ang domestikasyon ay nagbago ng anyo at ugali ng aso, may isa pang pagbabago ang mas kahanga-hanga, ang kakayanan nilang umangkop at umintindi sa tao. Sa isang eksperimento ni Brian Hare at Michael Tomasello mula Max Planck Institute, sinuri nila kung likas bang kayang unawain ng aso ang mga pahiwatig ng tao. Sa setup, ilang magkakaparehong lalagyanan ang inilagay sa harap ng mga aso at itinago ang pagkain sa isa sa mga ito at gamit ang mga kontrol para tiyaking pareho ang amoy ng mga lalagyanan at hindi umasa ang mga aso sa kanilang pangamoy. Pagkatapos maitago ang pagkain, ibigay ng mga tao ng simpleng kilos tulad ng pagturo o pagtitig sa lalagyanan ng may pagkain at saka pinapili ang aso. Ang mga aso at maging ang mga batang tuta ay madalas na tama ang napipili at malinaw na sinusundan ang pahiwatig ng tao. Sa kabilang banda, mga kalahok din sa eksperimento tulad ng mga lobo na pinalaki ng tao at mga chimpanzee ay bihirang tumugon sa parehong signal. Ipinakita ng resulta na ang kakayahan ng aso na basahin ang kilos ng tao ay likas na nakakayahan ng mga aso na nahubog sa libu-libong taon ng pakikisalamuhan ng aso sa atin. Ang pagkakaibigan ng tao at aso ay binuo ng libu-libong taon at sabay na hinubog ang isa't isa, hindi lang sa pag-iisip kundi sa paraan ng pamumuhay din. Mula sa mga kampo ng mga sinuunang tao hanggang sa mga tahanan ng makabagong lipunan, magkasama silang naglakbay at nagbago. Ngunit pagsapit ng 19 na siglo, nagbago ang lahat. Hindi na kalikasan ang pangunahing humubog sa anyo ng mga aso, kundi sa mga kamay na ng tao na mismo. Sa gitna ng industrialisasyon at mabilis na pagbabago ng lipunan, muling binago ng panahong ito ang takbo ng kasaysayan ng aso. At madalas itong tawagin na ikalawang domestikasyon. Ang panahon ng mga Victorian. Sa panahong ito, isinilang ang konsepto ng purebred, ang kultura ng dog show at mga kennel standards na nagtakda kung ano ang itinuturing na perpektong anyo ng bawat lahi ng aso. Bago nito, hinuhusgahan ng mga aso batay sa kanilang kakayanan bilang tagapastol, bantay o katuwang sa pangangaso. Ngunit sa panahon ng mga Victorian, may pagbabago sa sukatan ng aso sa lipunan. Naging batayan ang anyo, pedigree at katayuan nito sa lipunan. Ang mga asong kilala natin ngayon mula sa mga paboritong show breeds tulad ng Pug at Collie hanggang sa mga modernong alaga tulad ng Labrador Retriever, Golden Retriever at German Shepherd ay hindi lamang bunga ng evolusyon. Sila ay produkto ng panahong sinimulang hubugin ng tao ang imahe at pagkakakilanlan ng aso. Ang aso sa panahong ito ay hindi na lamang katuwang kundi naging simbolo na din
ng karamihan. Sa impluensya ni Queen Victoria, naging uso ang pag-aalaga ng aso bilang bahagi ng buhay ng mataas na lipunan. Mula pagiging katuwang sa gawain, ang aso ay naging kasama sa paglalakad sa mga parke at lumitaw sa mga portraits at seremonya. Noong 28 hanggang 29 ng Hunyo ng 1859, ginanap sa Newcastle upon Tyne ang unang modernong dog show. Hinuhusgahan ang mga aso batay sa anyo at proportion. Isang bagong ideya noong panahong yon. Ang simpleng paligsahang ito ang naging simula ng mga modernong dog show at pag-usbong ng breed standards. Noong 1873, itinatag ni Sowell Evelyn Shirley ang The Kennel Club, ang unang organisasyong nagtakda ng opisyal na pamantayan para sa mga lahi ng aso. Kasunod nito, noong 1974, inalathala ang stud book, ang talaan ng mga pedigree na nagtakda kung ano ang ideal ng bawat dog breed ng mga aso. Mula rito, naging mas mahigpit at pinahalagahan ang breed purity. Ito ay nagdulot ng pag-uso ng klasifikasyon ng mga aso na purebred. Pagkatapos mailathala ni Charles Darwin ang teorya ng evolution, ipinakilala naman ng pinsan niya na si Francis Galton ang konsepto ng eugenics. Ito ang paniniwalang maring pagandahin o paunlarin ang isang uri sa pamamagitan ng mahigpit na pagpili sa paglalahi. Sa mga panahong yon, maraming breeder sa Inglaterra ang naniniwalang maaari rin itong gamitin sa mga aso. Sa ilalim ng ideyang ito, sinimulan nilang kontrolin ang pagpaparami ng aso upang lumikha ng mas perpektong anyo ng bawat lahi. Pinabura noon ang mga pure bloodlines ng mga aso at agad tinanggal ang mga tuta na hindi tugma sa pamantayan. Dahil sa paulit-ulit na pagpaparami ng mga aso na magkakamag-anak o galing sa iisang linya ng dugo, unting-unting lumiit ang kanilang gene pool. Isang prosesong kilala bilang inbreeding. Noon, hindi pa alam ng mga breeder na kapag masyadong magkaugnay ang pinagmulan ng magulang ng isang offspring, tumataas ang posibilidad na lumitaw ang mga recessive genes na nagdudulot ng mga sakit at mga deformidad sa isang lahi. Habang umusbong ang mga dog shows, mas binigyang atensyon ang mga anyo ng mga aso kaysa sa kalusugan nito. Pinabura ng mga katangian na nakikita bilang maganda o kakaiba. Ngunit madalas ay may kapalit itong negatibo sa kanilang karamdaman. Katulad na ng bulldog, pinalaki upang magkaroon ng sobrang ikling nguso at bilog ang ulo dahilan ng brachycephalic airway syndrome na nagdudulot ng kanilang problema sa paghinga at paglamig ng katawan. At ng pug, pinalaki upang magkaroon ng bilog ng muka at malalaking mata at kalaunan ay pinaliit ngunit madalas magkaroon ng problema sa mata at sa paghinga. Sa Pomeranian, dati mas malaki, ngunit pinaliit upang maging mas cute dahilan ng mahinang buto at mas mataas na panganib sa tracheal collapse. At ang Dutch Hand, ginawang mas mahaba at mas maikli ang mga paa para sa paghuhukay. Ngunit madalas tamaan ng intervertebral disc disease dahil sa labis na haba ng katawan. Sa panahong yon, kakaunti pa ang kaalaman tungkol sa genetics at veterinary medicine, kaya't hindi pa lubos na naunawaan ng tao ang epekto ng ganitong paraan ng pagpaparami ng aso. Ang mga breeder noon ay mas nakatuon lamang sa pag-abot ng mga ideal look ng bawat lahi na nakaayon sa isang pamantayang itinakda ng The Kennel Club at mga show judges. Hindi nila nabatid na sa likod ng mga kagandahan ng mga anyo, unti-unting naipasa at nahubog ang mga kahinaan sa kalusugan ng mga lahi at naipamana ito sa mga kasunod na mga henerasyon ng aso. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ito ng maraming lahi ng aso. Ito ay isang tahimik na alaala ng panahon kung kailan sinimulang hubugin ng tao ang anyo ng aso ayon sa sariling kagustuhan. Habang patuloy na lumalaganap ang kultura ng selective breeding at mga paligsahan ng lahi, unting-unting umusbong sa Britanya ang bagong larangan ng veterinary science at kamalayan sa kapakanan ng mga hayop. Dahil sa mabilis na urbanisasyon at pagdami ng mga hayop sa mga lungsod, mula sa mga kabayang pangkarwahe hanggang sa mga alagang aso ay nagbunsod ng pangangailangan para sa mas sistematikong kaalaman sa kalusugan at wastong pag-aalaga ng hayop. Noong 1824, naitatag ang Royal Society
for the Prevention of Cruelty to Animals o RSPCA. Ang kauna-unahang organisasyong nagtaguyod ng batas laban sa pagmamalupit sa hayop. Bagaman unang nakatuon sa mga hayop sa sakahan at mga kabayang ginagamit sa transportasyon, lumawak din ang saklaw nito sa mga alagang aso noong panahon ng Victorian. Kasabay nito, nagsimulang mabuo ang modernong veterinary profession. Sa mga unang paaralang veterinaryo sa Inglaterra, pinag-aralan ng mga sanhi ng karaniwang sakit, nutrisyon at wastong kalinisan ng mga hayop. Dito rin nagsimulang maunawaan ng sayantipiko ang ugnayan ng kalusugang genetiko at kalusugang pisikal ng mga aso, isang mahalagang hakbang para sa kinabukasan ng mga alagang aso. At sa huli, iniwan ng panahong ito ang dalawang muka ng pamana sa mga aso, isang hakbang tungo sa mas maayos na pag-aalaga at mas makataong pagtrato sa kanila, at isang palaala ng hangganan ng kakayanan ng tao sa paghubog ng kalikasan ng mga aso. Ang aso na kilala natin ngayon ay hindi lamang bunga ng natural na domestikasyon. Ito rin ay produkto ng isang panahon kung kailan sinubukang hulmahin ng tao ang kalikasan ng aso ayon sa sariling pamantayan. At sa kasalukuyan, tinatayang higit sa 900 milyong aso ang nabubuhay sa mundo. Sa bawat kontinente, bawat lungsod, at sa mga tahanan, makikita ang bakas ng isang ugnayang hinubog ng libo-libong taon. Bago pa ang tao natutong magsaka at magsulat, kasama na natin ang aso. Ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, may iba't ibang muka ang aso. Sa Japan, ang Shiba Inu, maliit, maiksi ang balahibo, at karaniwang alaga sa mga lungsod. Sa Estados Unidos, kadalasang nariyan ang Golden Retriever at Labrador, na halos naging simbolo na sila ng pamilyang Amerikano. Sa China, ni Chow Chow, Pekingese at Shih Tzu, mababalahibo at karaniwang alaga sa mga tahanan. Sa Germany, ang German Shepherd, malaki, matipuno at madalas ginagamit sa mga tungkulin at pagsagip. Sa Russia, ang Husky, katamtaman ang laki, makapal ang balahibo at sanay sa matinding lamig. Sa Mexico, ang mga Chihuahua, napakaliit, malaki ang tainga at madalas alagang bahay. Sa United Kingdom, ang Beagle at Border Collie, katamtaman ng laki at matatalino, karaniwang kasama ng tao sa paglalakad sa mga parke ng London. Sa Switzerland, ang Bernese Mountain Dog, malaki, mabalahibo at madalas nakikita sa malamig na kabundukan. Sa India, ang Indian Spitz, maliit hanggang sa katamtaman ng laki, makapal ang balahibo at madaling makaangkop sa mainit na lungsod. Sa South Africa, ang Boerboel, malaki, matipuno at madalas ay bantay sa bahay. Sa France, nariyan ang French Bulldog, na mababa ang pangangatawan at maikli ang nguso, at ang Poodle na may kulot na balahibo, parehong karaniwan sa mga lungsod ng France. At dito sa Pilipinas, nariyan ang Aspin, matalino, matatag at mabilis makaangkop sa iba't ibang kapaligiran. At gaano naman sila magkakaiba, iisa pa rin ang kanilang pinagmulan. Isang kwento na nagsimula sa isang lobo na naglakas loob na lumapit sa buhay ng tao. Isang hakbang ng tiwala na nagbago ng kasaysayan at nagbigay daan sa paglikha ng pinakamamahal nating tagabantay, kagabay at kaibigan, ang aso.